Kupunan ng China, gumagalaw na nga daw at may nagsasabing ide-delay daw ulit ang bus na sinasakyan ng Gilas papuntang venue bago ang laro. At mag-aayos ng kung ano-ano sa side ng court dito ng Gilas bago nga mag-tip off ang laban nila. Tulad ng ginawa nila dati na kung saan nagkaharap nga ang China, which is host country nga rin yun. Ito ay ayon nga sa isang source. At Al Chua, handa na daw pumusta ng malaking halaga sa ikapapanalo ng Gilas kontra China. Bago nga nakapasok sa semifinals itong China team, ay hinarap nga muna nila itong kupunan ng South Korea na kasabay ngang maglaro. Tinambakan nga agad ng China ang mga Koreano sa umpisa pa ng laro at ayaw nga nila ito pabiluhin. Hindi na nga ganong kalakas ang lineup nila dahil mga bago na nga ang players ng South Korea at nagde-develop pa nga sila. Mga nag-retire na din kasi yung mga dating kilalang players nga nila. Unlike nga dito sa China team, tuloy-tuloy ang pagde-develop nila ng mga players at sila nga din yung mga lumahok ng World Cup. So sila pa nga din yun at may chemistry na nga sila mga ka-sports. Hindi lang talaga kasama itong si Kyle Anderson na naturalized import nila. Kaya solid nga talaga ang samahan nila at chemistry ng team nila ngayon. Kaya naman undefeated nga ang China ngayong Asian Games. Pero yun nga mga ka-sports, maaari nga daw maulit yung nangyari dati sa Gilas laban sa China. Kung saang simula pa lang ng laro ay puro delay na nga ang nangyari nun. Ito yung panahon ni Coach Tab Baldwin 2015 para sa Gilas. Paglalabanan nga nila yung gold medal dapat nun. Puro delay na nga ang nangyayari dahil imagine yung sinasakyan nilang electric bus ay biglang nasira daw. At ang sabi nga ay hindi daw na-charge at kaya daw tumirik ang bus na sinasakyan ng Gilas staff. Kabilang na ang mga players dyan dahil doon na-delay na nga ang pagdating ng Gilas doon sa venue. Kaya hindi na nga din sila nakapag-warm up masyado Tapos ang pinakamasaklap nga doon mga ka-sports, sa tinagal-tagal nga ng Gilas bago dumating sa venue, habang nag-shooting naman sila, bigla ba namang inayos yung net na kung saan nga sila nagwa-warm up na side. Kaya naman hindi na maalis sa isipan ng Gilas na gumagalaw na naman nga ang mga Chino para pahirapan nga ng gusto ang Philippines. Kaya naman mga ka-sports, mapapaisip talaga ang iba na kung baka ulitin na naman nga ito ng Chinese team. Yung ide-delay nila ang oras para hindi nga makapag-warm up ng maayos ang Gilas team. Knowing na host country nga ang China na naman ngayon. Tapos alam nyo naman na gusto nga bumawi ng mga Chino dito nga sa Pilipinas dahil sa tambak ng puntos na ginawa nga sa kanila nung World Cup sa tulong ni Clarkson dati. Kaya iniiwasan nga na makatapat ng Gilas itong China dahil sana nga daw sa finals na nila ito gustong makalaban dahil ayaw nga nila maulit yung nangyari dati. At sana nga maging ready nga ang staff ni Coach Tim at maging alert sa mismong araw at bago nga sila pumunta sa venue. Baka masabotage na naman nga tayo ng mga Chino at hindi pa nga maging patas ang laban. Sa second topic natin mga ka-sports ay maaaring magkaroon nga ng side bet or pustahan off the court sa pagitan ni Al Chua at mga kilalang Chinese. Alam nyo naman na may lahing incheck nga si Boss Al at kilalang negosyante din. Pero sa ngayon mga ka-sports ay ibang usapan na nga ito. Gilas na kasi ang isa sa mga hawak niya dahil isa nga siya sa may power ng Philippine basketball dito sa Asian Games. At tingin ko, willing nga siyang pumusta na malaking halagang pera at pumusta nga sa Gilas Pilipinas dahil ganun nga kalaki ang tiwala niya sa mga players niya. Hindi na din kasi bago yung mga ganyang kalakaran sa mga negosyante mga ka-sports. Yung magkaroon ng side bet sa malaro. Lalo ngayon, mainit pa nga ang Philippines sa China. Kaya nga madami din ang handa pumusta para sa Chinese team. Pero yun nga mga ka-sports, nasa Gilas pa din talaga ang pressure ngayon. Dahil bukod nga sa kailangan nilang i-maintain ang focus nila sa laro kontra nga China, dito din masusubukan si Coach Tim kung karapat dapat ba talaga siyang maging head coach nga ng Gilas. Malaking hamon talaga ito para kay Coach Tim Cone dahil short preparation nga lang ang nagawa nila at aminado siyang hindi pa nga ganun kapulido ang flow ng offense nila. May mga times na nagkakanya-kanya pa din ang mga players niya at hindi nga ganun kaganda ang depensa pa nila. So madami pa talaga silang kailangan i-improve. 3 weeks preparation lang kasi tapos may biglang changes pa ng mga players sa last minute.
Kailangan talaga lang niya magtiwala sa mga players niya, lalong-lalo na nga dito kay Justin Brownlee. Natingin ko ay hindi niya nga ipapahiya si Tim Cone sa binigay na tiwala sa kanya. Madaming adjustment talagang kailangan gagawin itong si Tim Cone ngayon mga ka-sports. Lalo na, China na nga ang mga kalaban natin at dito na nakasalalay para makapasok tayo sa finals at nakakuha ulit ng gold medal. Kayo ba mga ka-sports, sa tingin nyo, magkakaroon kaya ng patas na laban sa pagitan ng Gilas at China? Kasi sa malamang magiging dikdikan na naman nga ang laban na to dahil parehas nga silang may gustong patunayan. At handa ba talagang tumaya ng malaking halaga itong si Al Chua para pumusto nga dito sa Gilas Pilipinas na pinagkakatiwalaan niya? Mag-comment lang kayo sa baba mga ka-sports. Hanggang dito lang muna tayo sa video na to at mag-iingat kayo palagi. Bye-bye!